ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay buong sigla, buong lakas na tayo po ay nagpupuri, no? At nagpapasalamat sa ating pinakmamahal na Panginoon Diyos. Isang tiyak na bagay mga kapatid ko, lahat ng gawa ni Satanas, yan po ay tatakas sa atin. Tatakas po yan sa atin mga kapatid ko. Bakit? Dahil ang ating pong pinupuri at ang ating pong dinadakila at ang ating pong sinasamba ay Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari na siya pong nagpapagaling sa anumang uri ng karamdaman na meron po ang bawat tao mga kapatid ko. Lalong-lalo na sa bawat lumalapit at manalig at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Okay, sa araw po ito mga kapatid, ang ating mong pag-aaralan sa araw po ito, God has promised salvation. Amen. God has promised salvation. Amen. Ang Diyos ay nangako ng kaligtasan. Ang Diyos ay nangako ng kaligtasan. So nais ko po mga kapatid na hinihiling yung ating kapatid na makapagbasa. Ating po kapatid, Brother G. So ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan, okay, sige, yan English. Ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan sa aklat po ng Lucas Kapitulo 1, ang talata po ay 77. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Lucas 1, at ang talata po mga kapatid ay 77. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng from the book of Luke chapter 1 verse 77. Amen. To give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. Amen. Okay. Ang sabi ho mga kapatid, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. So ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan, nais ng Diyos na malaman po ng tao, mga kapatid ko, ang kaligtasan. Upang may pakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa kapatawad ng kanilang mga kasalanan. So paano po natin masasabi, mga kapatid ko, na tayo po ay ligtas kung tayo po ay nananatili pa sa tinatawag na kasalanan? Amen. Once na ikaw ay nagsasabi na ikaw ay ligtas, ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ang sabi ho ng banal na kasulatan, para mapatawad ang iyong kasalanan, magsisi ka. Amen. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan kasi ang sabi ng Panginoon, nais ng Diyos na malaman ng tao, may pakilala sa mga tao ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos doon sa mga taong marunong magpapakumbaba, doon sa mga taong marunong magsisi, doon sa mga taong marunong po humingi ng tawad, doon sa mga tao, mga kapatid ko, na nais magbalik loob sa Diyos, ang kaligtasan ay ibibigay sa kanila ng Diyos. Hindi lahat mga kapatid nagsasabing, Diyos ko, papasok ng langit. Amen. Marami po sa panahon natin ngayon, ang bukang bibig, Diyos ko, Diyos ko. Nasa pagsubok kami ngayon, nasa pandemic kami ngayon, nasa problema kami ngayon, tulungan mo kami, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang tutulungan niya sino? Ang mga sumasamba sa Diyos, ang mga naglilingkod sa Diyos, yun po ang tutulungan ng Diyos at iligtas ng Diyos sa anumang kapahamakan. Amen? Yung bagay dito sa lupa, mga kapatid ko, yan po ay pasamantala lamang. Kaya ang dapat mong pagsikapan, yung ikaw ay mapunta ng langit. Nais ng Diyos ang kaligtasan na ibigay sa iyo. Ang tanong, kapatid ko, handa ka bang itong tanggapin? Ibigay ng Diyos. Di ba? Nais ng Diyos. Ano po ang sabi? Pakiulit, kapatid. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, sa talata po 77. Amen. Amen. Praise the Lord. Upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Amen. Ano po ang sabi mga kapatid? Upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan. Sino po ba ang bayan ng Diyos? Di ba tayo? Amen. Ang bayan ng Diyos, mga kapatid ko, yung mga
tao. Tao na may takot sa Diyos. Ikaw ay bayan ng Diyos. Lahat po tayo nandito sa araw na ito, kung nais mong angkinin na ikaw ay bayan ng Diyos, ikaw ay nasa kamay ng Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, tanggapin mo ang kaligtasang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ngayon, ang sabi ng ating pinagmamahal na Panginoon, mga kapatid ko, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. So, nais ng Diyos malaman mo, nais ng Diyos na malaman ko, malaman nating lahat na tayo po ay makasalanan, tayo po ay nagkamali. Ang sabi po ng banal na kasulatan, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya ay sumampalataya. So napakahalaga na ikaw ay sumampalataya. Napakahalaga na ikaw ay manalig. Napakahalaga na ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Ang sabi po mga kapatid ng Hebreo, kapitulo, ganito po sinabi sa aklat po ng Hebreo, kapitulo 2, ang talata po ay 3, mga kapatid. Sa aklat po ng Hebreo, kapitulo 2, ang talata po ay 3. Amen po. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Amen. Okay. Ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan, pakiulit kapatid. Amen po. Muli po. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Amen. Paano tayo po mga kapatid ay makatanan? Kung saan kung ating pabayaan, napakahalaga na huwag mong pabayaan mga kapatid ko yung kaligtasang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi hindi ka makakatakas sa apoy ng imperno kung ikaw ay magpabaya sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid. Di ba ngayon kilala natin ang Diyos? Tama ho ba? Sino nakakilala sa Panginoon? Pakitaas yung kamay. Okay. Lahat po tayo ay kilala natin ang Diyos. Subalit, ang kaligtasan ay ibibigay ng Diyos doon po sa magpapatuloy. Kung ikaw ay hindi magpapatuloy, bagamat nakakilala ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, maraming blessing ang natanggap mo, maraming pagpapala ang natanggap mo, at dumating yung panahon, mga kapatid ko, na ikaw ay nasa pagsubok, ikaw ay nasa problema, ikaw ay nasa karamdaman, ikaw ay ginigipit, ikaw ay iniinis. Dahil nainis ka, dahil nagipit ka, dahil nasa pagsubok ka, tumalikod ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, ang mga tatanggap ng gantimpala na galing sa Diyos, yung mga taong nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na hindi nila pinabayaan ang kanilang ugnayan at relasyon sa Diyos. Amen? Kaya kailangan mga kapatid ko, kung dito sa libutang ito, naghihirap na tayo. Dito sa libutang ito, marami na pagsubok ang pinagdaanan natin. Ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon ka ba titigil? Hindi bagay sa iyo na titigil ka. Mahabang panahon na naglingkod ka na, ilang taon ka na naglingkod sa Diyos. Mga kapatid ko, ngayon dahil sa problema, dahil sa pagsubok, naisip mong titigil, susubok ka na, aayaw ka na. Tandaan mo kapatid ko, ang magpatuloy hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Amen? Wala akong sinabi sa Bible, nakakilala na ako sa Panginoon, kaya okay na ako kahit paisi-isi na lang. Minsan na lang ako dadalo, minsan na lang ako pupunta sa gawain, pinabayaan na yung paglilingkod sa Panginoon, pinabayaan na yung kanyang tungkulin sa mahal na Panginoon. Alam niyo ho, mga kapatid, darating ang araw, magulat ka na lang at magising ka, ikaw ay nasa kapahamakan. Yun ho ang ayaw ng Diyos. Tama? Dahil ang nais ng Diyos, malaman mo ang kalooban niya. Nais ng Diyos na malaman mo, mga kapatid ko, na nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Amen? So, sabi po dito, paanong makatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan?
Ang kaligtasan, mga kapatid, dakilang kaligtasan. Hindi ho ito basta-bastang kaligtasan. Amen? Hindi ka lang ligtas sa problema, hindi ka lang ligtas sa karamdaman. Mga kapatid ko, ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa atin ay walang hanggang kaligtasan sa piling ng Diyos. Ito po ang ipinangako ng Diyos sa tao. Amen? Ipinangako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Lahat po tayo magsabi, praise the Lord. Kung ipinangako ito sa iyo ng Diyos, huwag mong pabayaan. Amen? Ano ho, mga kapatid, ang isa sa mga sumisimbolo ng pagpapabaya? Ito. Once na magliban ka lagi sa pagdalo, pagpapabaya po yan sa kaligtasan. Ang ibig sabihin, hindi mahalaga sa iyo ang kaligtasan. Diba? Kahit sabihin mo ay isang linggo lang naman to, hindi ako dadalo. Ha? Sabihin mo isang Friday lang naman to, hindi ako dadalo. Sabihin mo, minsan lang naman ako na hindi nagtapat sa pagbibigay, kaya minsan lang naman ito. Pagpapabaya po yan, kapatid ko, sa kaligtasan. Ang sabi ho ng Biblia, dakilang kaligtasan. Pag sinabing dakila, mga kapatid ko, wala kang maitutulad yan. Wala kang maitutulad yan, wala kang maitutumbas yan. Dakila ho yan, mga kapatid, katulad ng dakilang Diyos. Amen? Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos na atin pong dapat sampalatayanan sapagkat siya po ang nangako ng kaligtasan ito. Hindi ho ang pastor, hindi ho ang preacher, hindi yung katabi mo ang nangako ng kaligtasan. Ang nangako ng kaligtasan ay ang Diyos. Amen? Kanino ka pa ba nanapit? Kapatid, nasa pagsubok ako ngayon eh. Nasa problema ako ngayon, may karamdaman ako ngayon. Kaya, okay lang ba muna na hindi mo na ako dadalo? Okay lang ba muna na titigil mo na ako? Tanungin mo ang Diyos kung okay lang. Hello? Kung ang Diyos, mga kapatid, ang ating pong pag-usapan, hindi okay sa Panginoon. Amen? Minsan sa tao, mga kapatid ko, magpaalam kayo na hindi mo na ako dadalo. Sa tao ho yun, mga kapatid ko, magpaalam kayo na hindi kayo dadalo. Sige lang, okay lang, naiintindihan kita. Nauunawaan kita kung hindi ka makakadalo ng linggo. Pero ang Diyos, hindi ka mauunawaan ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Hello! Lahat po tayo, basta praise Lord. Kaya mga kapatid, minsan iniisip natin, naunawa naman ako ng Diyos, naiintindihan ako ng Diyos kasi sa ganitong sitwasyon. Kapatid ko, kung suriin natin ang Bible, hindi po dapat ikaw, mga kapatid ko, ang... Minsan kasi sinasabi natin, naunawaan tayo ng Panginoon, di ba? Tama ko ba, mga kapatid? Pero mayroon po bang nababasa tayo sa Bible? May mababasa po ba tayo na naunawaan ka ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, unawain mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Yun ang sabi. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal kapatid, unawain natin kung ano ang kanyang kalooban. Hindi po sinabi na unawaan ng Diyos yung kalooban mo, yung kalooban natin, mga kapatid ko. Kundi ang sabi ng Diyos, unawain mo kung ano ang kanyang kalooban. Okay, pakibasa kapatid. Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 17. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanata 5, sa talata 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay. Ano po ang sabi, mga kapatid? Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. May sinabi po ba dito, mga kapatid, na naunawaan tayo ng Diyos? Pag hindi ka dadano? Wala. Ang linaw na sinabi ng Hebreo, huwag mong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Amen? Wala akong sinasabi, mga kapatid ko, na pabayaan natin ang pagkakatipon at hindi katulad ng iba. Pumalagpag po muna ang lahat sa aming pinagmamahal na Panginoon.
So ang sabi po, mga kapatid ko, hindi natin dapat binapabayaan. Bakit? Kasi yung kaligtasan ay ibibigay ng Diyos doon sa mga taong nagpapahalaga. Amen. Hello? Kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan, hindi mo hahayaang liliban ka. Amen. Amen? Kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan, hindi natin hahayaan, mga kapatid ko, na tayo po ay hindi makasunod sa utos ng Panginoon, na hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Kung ngayon, mga kapatid ko, narinig natin ang mensaheng ito, nalaman natin ang mensaheng ito, na kailangan pala nating magpatuloy no, sa paglilingkod sa ating pinagmamahal ng Panginoon, kailangan pala nating dumalo ng dumalo, sumamba ng sumamba, magpuri na magpuri, magtapat na magtapat sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Darating ang araw, kapatid ko, ikaw ay sasapiling ng Diyos. Diba? Saan ka pa pupunta kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Sa piling ng Panginoon. Sinunod mo kung ano ang utos ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, ginagawa mo, ikaw ay sa piling ng Panginoon. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, balikan po natin. Ang sabi po ng Hebreo, Kapitulo 2, ang talata po, mga kapatid, ay 3, ganito po ang sinabi. Paano makatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon? Kanino ho, mga kapatid, ipinangusap ng Panginoon? Kanino? Kanino po ipinangusap ng Panginoon ang kaligtasan? Sa iyo. Ikaw, huwag ka na tumingin sa iba. Ikaw ngayon ang nakikinig. Amen? Kinakausap ka ng Panginoon, nangungusap sa iyo ang Diyos. Ang gusto ng Diyos na huwag mong pabayaan ang pagdalo. Ang gusto ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagsamba. Ang gusto ng Diyos, huwag mong pabayaan ang pagpupuri. Ang gusto ng Diyos, mamuhay ka na may kapanalan. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid ko, manatili ka, maging tapat ka hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun po ang nais ng Diyos at pinakalayunin ng Diyos sa bawat mananampalataya sa dakong ito. Amen? Amen. Ito malungkot kayo, mga kapatid. Diba? Nais ng Diyos malaman ninyo ang kalooban niya. Amen. Nais niyo, mga kapatid, nais ng Diyos na manatili ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos. Amen? Okay. Ang sabi po, mga kapatid, ng Tito, Kapitulo 2, ang talata po ay 11. Ganito po ang sinabi. Sa aklat po ng Tito, Kapitulo 2, ang talata po ay 11. Okay. Ganito po sinabi. Sapagat napakita ang biyaya ng Diyos na may dakilang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ulitin ko po. Sapagat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So paano po natin nakita ang kaligtasan ng Diyos sa lahat ng tao? Tandaan po natin, tayo po ay makasalanan, sabi ng ating mahal na kapatid. Tayo po ay nagkamali. Amen. Bilang tao na nagkasala, bilang taong nagkakamali, mga kapatid ko, ang Diyos naman po ay mahabagin. Amen. At ang Diyos naman po ay nagpapatawad sa ating mga pagkakasala, sa ating mga pagkakamali. Amen? Ngayon, mga kapatid ko, kung alam naman po natin na tayo po ay nagkamali, nagkasala, ano pa ang isa sa dahilan na dapat nating gawin? Magsisi. Amen. Amen? Ngayon kung nagsisi ka na sa kasalanan yung ginawa, huwag mo nang ulitin. Amen. Diba? Malinaw ho yan, mga kapatid ko. Dahil sabi niya nga, kahit bautismuhan ka ng ilang beses, ilang ulit ka pang bautismuhan, kung talagang hindi ka naman talaga humiwalay sa paggawa ng kasalanan, baliwala ho ang lahat. Amen. Kaya sabi ko nga, mga kapatid ko, kahit pasukan man ng tao ang lahat ng relihiyon na nag-register sa SIC, mga kapatid ko, sa panahon nating ito, kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala lahat. Amen. Baliwala lahat, mga kapatid ko.
Kasi ang kailangan kasi natin dito, yung totoong paglilingkod sa Panginoon eh. Amen? Yung totoong paglilingkod sa Diyos, yung totoong pagmamahal sa Diyos, yung totoong pag-ibig sa Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, naglingkod ka na sa mahal na Panginoon, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, kung ating pong mababasa dito po sa aklat po ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 2, ganito po ang sinabi, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Malinaw po ang sabi, mga kapatid, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Amen. Amen. Kung yung takbo ng sanlibutan, mga kapatid ko, nakikita mo naman yan eh. Hindi ka naman bulag eh. Amen. Di ba? Hindi naman tayo bulag. Nakikita natin kung ano po ang nangyayari dito sa libutan. Nakikita po natin kung ano po ang ginagawa ng mga tao dito sa libutan. Ngayon, kung ikaw ay may banal na santong Espiritu ng Diyos, ikaw dapat ay hihiwalay. Amen. Naisip mo, mali yung ginagawa niya. Kaya dapat, hindi na ako makikiayon sa kanya. Amen. Ang linaw po na sinasabi ng Bible. Pag nakita mo na mali yung kanyang ginagawa, huwag ka nang makiayon. Amen. Huwag mo nang sakyan. Huwag mo sabihin, sasakyan kita sa lahat ng gusto. Mali nga eh. Amen. Sasakay ka pa. Gusto mo palang biyahing pagpapala, biyahing langit. Di dapat, sa biyahing langit ka sasakay. Amen. Amen? Ingat. Oh. Gusto mo pala biyaheng Dumanggas tapos sumakay ka biyaheng Dumaguete. Layo naman. Tapos pagalitan mo yung driver nung nagbiyaheng Dumaguete. Ngayon Brad, paano makabiyahe? Lockdown nga eh. Di ba? Pagalitan mo yung driver. Bakit mo nila dito sa Dumaguete? Dumanggas ako eh. Sabihin siya ng driver, mali kaya yata. Kung Dumanggas ka pala, dapat biyaheng Dumanggas ang sinakyan mo. Biyaheng Dumaguete ito eh. Sino may mali? Gusto mo pala biyaheng langit, dapat sa biyaheng langit ka sasangay. Amen? Amen. Lahat mo tayo mag-slide personal. Ngayon, kung yung gusto mong biyahe, kapahamakan, doon ka sumakay. Nasa atin naman yun, tayo mamimili. Kaya sabi ng Biblia, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya huwag mo nang sakyan. Pag mali, bumaba ka na. Palampakan muna natin ang ating pinagmamahal ng Panginoon. Lahat mo tayo mag-start personal. Minsan, kakantahan mo pa, sasakyan kita. Okay. Kaya sabi naman ng isa, sakay na. Diba? Tawanan kayo eh. Huwag ka na sakyan. Amen? Amen. Nakita mo na, mali pala doon. Diba? Ano ang sabi mga kapatid na Roma? Okay, pakibasa kapatid. Okay, Roma 12:2. Baka iba kasi ito nakalagay dito sa akin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 12 sa talata 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Panginoon. Amen. Palampagan po natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa prosunod. Sabi po, mga kapatid ko, huwag ka nang magsiayon. Huwag ka nang makiayon. Huwag ka nang makipagkaisa doon. Amen? Pag mali, mali ho talaga yan, mga kapatid ko. Ngayon, paisip mo ngayon, ang mali yung ginagawa na ito. Kaya dapat, sabi doon sa Bible na aking nabasa, na dapat pala mag-iba na ako ng pag-iisip. Amen? Yung pag-iisip natin ngayon, hindi makasanlibutan. Hello? Ang isip natin ngayon, mga kapatid ko, maka-Diyos na kaisipan. Pag maka-Diyos na kaisipan, mga minamahal, mga kapatid, wala na ho itong halong joker. Minsan kasi nabubulit tayo kasi nasa joker tayo, di ba? Alam niyo po, mga kapatid, dati akong komedyan.
Hindi ko kinaya, pinagtawanan ako, kaya umalis na ako. Pero hindi ko alam, kahit pala hanggang ngayon, pinagtawanan pa rin pala ako. O, di ba? Palampagan na natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. So, sabi po, mga kapatid, mag-iba na kayo o mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago. So, kinakailangan may pagbabago. Amen? Kasi, once na ikaw ay may pagbabago, kasi dati, ganito tayo dati. Yung lagi natin kasama, gusto natin lagi natin kasama, yung mga gumagawa ng kasalanan, kung saan yung may diskuhan, nandoon tayo. Tapos sasayaw ka ng Ari King King. O, di ba? Ayun yung gusto ng tao, mga kapatid. Alam niyo po noon, mga kapatid, nung ako po ay sa sanlibutan ba, nakalagay po yan sa aming listahan kung saang barangay o saang bayan po may sayawan. At alam din po namin mga kapatid, kung saan ang may birthday-han at kasalan. May listahan kami yan. Oo, alam namin yan. Kahit ibang bayan pa yan, puntahan namin yan. Ganon kami noon, mga kapatid. Ganon ako kasakit ng ulo ng lola ko. Oh. Sabi ng lola ko, huwag kang umalis. Opo. Maya-maya niyan, mga kapatid, yung damit nandoon na sa labas. Maya-maya, mga kapatid ko, wala na doon sa loob. Nasa labas na. Di ba? Ganon ako noon, mga kapatid. Pag sinabihin ako noon, wala yan. Alam niyo po, mga kapatid, natigil lang po yun nung kami po ay nawanti. Hindi na ako makalabas. Wanted kami. Ang bihira. Doon lang kami sa barangay namin. Nawanted kami sa kasalanang hindi naman kami ang gumawa. At sabi ng mga loved ones ko po, huwag kayo lumabas kasi may banta sa inyo. Once na lumabas kayo sa lugar na ito, patay. Ganun po mga kapatid ang kalagaran doon sa amin. Kaya ganun po ang nangyari, mga minamahal kapatid. Kaya hindi kami lumabas. Kaya pakiramdam namin, parang wala kaming kalayaan baga, parang nakabilanggo kami. Alam mo mga kapatid, siyempre, sabi nga nila, hindi naman po mga kapatid natutulog ang Diyos. Di ba? So natuklasan din at nalaman din mga kapatid ko na yung bumaril sa tao na yon, mga kapatid ko, ay kasama lang din nila. Ang ibig sabihin, kabarangay lang din nila. At hindi nagkabarangay, magkaibigan pa. Di ba? So, yun po, maminamahal kapatid, parang nagabutan kami ng tinik. Nung malaman namin na yun, mga kapatid. Kasi, doon po kasi sa amin, sa grupo namin, ang tawag kasi sa amin, asay. Asay. Asay inuman, tua. Asay tagay, tua. Asay kasalan, tua. Asay diskuhan, tua. Kaya, asay group ang tawag doon, mga minamahal kapatid. Sinabi ko yan sa inyo ha, huwag niyong pagtawanan. Yan yung buhay ko po dati mga kapatid. Pero, nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon, sabi ng aking mga kamag-anak, yung aking pong tiyahin, yung mga pinsan ko po, mga kapatid, sabi na, pinsan, magbago ka na. Alam mo, mga kapatid, sabi ko, siguro ito na yung buhay ko. Yung ating kapatid, broken family siya, di ba? Di ba? Patay na yung tatay mo? Patay na yung... patay ba yung tatay mo o buhay? Ha? Separated sila. So, ako, patay yung nanay ko. Unang namatay po yung nanay ko at sumunod yung aking tatay. Siyempre, ganun talaga pag nagmamahalan, mga kapatid, kaya sinundan niya. Diba? Pero alam niyo ho, mami na mahal kapatid, kung broken family siya, ganun din ako. Kasi nagkahiwalay din yung tatay ko sa kayong nanay ko. Pero alam niyo ho, mga kapatid, minsan naisip ko na rin yan na magpakamatay na lang. Kasi parang wala naman eh. Pero dahil po, mami na mahal kapatid, saan Diyos ay mapagmahal at umibig ang Diyos sa atin. Alam niyo po, ang ginawa ng Diyos, mga kapatid ko, tinawag niya ako. Kung hindi ako tinawag ng Panginoon, maaari wala ako dito eh. Di ba?
kung hindi nagbago yung aking pag-iisip, mga kapatid ko, kung yun pa rin yung aking pananaw ng aking buhay noon, na kumbaga yung gusto ko lang ang aking masunod. Kasi yun ang gusto ko doon eh. Gusto ko noon maging artista. Oo, sa totoo lang, mga minamahal mga kapatid. Tapos gusto ko gumanda yung aking buhay. Pero isang beses, mga minamahal mga kapatid, nung ako'y napunta po ng Novaliches, alam niyo po, napagkamalan ako. Kukunin sana ako mga kapatid, kaya lang hindi kalooban eh. Siguro kung kalooban yun, mga minamahal mga kapatid, sigurado. Baga artista ako ngayon. O, di ba? Kaya lang, pagpipistahan naman ako ng mga lagong. O. Pero alam niyo mga minamahal, mapaliit pa po ang katawagan sa atin ng Diyos. Pag pinili ka ng Diyos, kahit makasalanan ka pa, kahit ano pa yung buhay mo sa sanlibutan ito, pag pinili ka ng Diyos, pag tinawag ka ng Diyos, babaguhin ka ng Diyos. Diba? Sa tao, mahirap, maminamahal, kahit sa akin noon, mahirap eh. Kasi siyempre, adik na ako noon eh. Diba? Adik na ako sa bisyo, adik na ako sa lahat ng gawain na sanlibutan. Pero alam niyo, mga minamahal kapatid, yung ilan, sa panahon natin ngayon, nahihirapan pa nga tigilan ang sigarilyo, di ba? Pag adik ka sa sigarilyo, mga kapatid, pag patay sindi ka, isang tiyang namagay, hindi kompleto ang iyong buhay pag hindi ka pa nakapagsigarilyo sa loob ng ilang minuto. Ilang minuto lang yan pag-usapan natin. Pero alam niyo po mga kapatid, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon nung ako po ay nag-decide na mga kapatid ko na magpabautismo kasi pinag-isip-isipan ko talaga yan eh. Kasi dapat pag-isipan mo kasi yan eh. Handa ba talaga ako na tanggapin ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos? Handa ba talaga ako maglingkod sa mahal na Panginoon? At handa ba talaga akong baguhin ang aking buhay? Ang ibig sabihin, maminamahal, kung nais mo mabago ang iyong buhay, dapat tulungan mo rin ang iyong sarili. Diba? Yun yung sabi ng banal na kasulatan eh. Sabi nung, anong kanta? Anak, anong sabi nung kanta? Yung kay Freddy Aguilar. Di malaman ang gawin. Hindi naman yun eh. Kasi di ba sinunod niya yung layaw niya, yung gusto niya. Hello? Lahat po naman sa personal. Ang gusto ng tatay niya, mag-aral siya. Pero pinabayaan niya, maminamahal kapatid. At alam niyo po ang nangyari. Hanggang nung umuwi siya, patay na ang kanyang tatay. Wala na, maminamahal kapatid. Napakasakit ko yan, hindi naman yun eh. Palampangan muna natin ang ating pinangmamahal na Panginoon. So ngayon, maminamahal kapatid, tandaan mo, ang kaligtasan po ay napakahalaga. Mahalaga sa atin yun. Dahil tayo po dapat ang maging ilaw at ehemplo sa sanlibutan ito. Amen? So ang sabi mga kapatid? Ang sabi po dito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Sabi ng ating kapatid kanina, hindi naman tayo, ano yun sabi mo? Ano sabi mo? Hindi ka naman taga sanlibutan. Saan ka ba ngayon? Hindi nga siya taga sanlibutan, mga kapatid. Pero nasaan siya ngayon? Tayo po dito sa sanlibutan ay manglalakbay. So, ang ibig sabihin, hindi talaga ito ang ating tirahan. Mayroon tayong tirahan, mga kapatid ko. Halimbawa, kung kayo ay ano ba, doon kayo nakatira ngayon, saan ba lugar ninyo? Yun yung pinaka-temporary ninyong tirahan. Dahil mayroon tayong tirahan sa piling ng Panginoon. Pasang matagalan. Pangmatagalan, mga minamahal kapatid. Amen. Okay. At huwag kayong magsiayon sa liputan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi ko dito mga kapatid, mag-iba tayo. Hello? Ano ba yung mga babaguhin natin? Ano ba yung dapat maging iba? Halimbawa, makikita mo naman yan eh. Makikita mo yung takbo na sa libutan. Takbo ng mga tao sa panahon natin ngayon, iba. Di ba? Iba ang takbo ng buhay nila sa takbo ng buhay mo. Kasi makikilala ang taong gumagawa ng kasalanan at ang taong hindi gumagawa ng kasalanan. So ang ibig sabihin, humihiwalay sa kasalanan. Yun po yung tinatawag na pagbabago ng isip. So dapat isipin mo, dapat iba ko sa kanya. Siya gumagawa siya ng kasalanan.
dapat ikaw hindi ka gagawa ng kasalanan. Di ba? Eh ngayon, pag nakita mo na hindi maganda ang ginagawa niya, dapat ang gawin mo maganda. Amen? So sabi dito, magpagpabago ng inyong pag-iisip upang, paano ho natin mapatunayan? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon mo mauunawaan at malalaman kung alin ang mabuti. Mabuti at masama. Sigurado naman ako mga kapatid ko, alam niyo naman po yan eh. Di ba? Maliban nga po yata doon mga kapatid sa 2 taong bata. 2 taon. Hindi pa yata alam yan eh. Alam na ba nila? 1 taon. Pero tuwang-tuwa pa sila mga kapatid. Sabi niya, 1 taon na yung anak ko. Marunong nang magmura. Tuwang-tuwa pa, binalita pa eh. Di ba? Lahat po tayo ma-surprise na. Kasi siyempre yun ang naririnig. Di ba? Amen. Pero alam naman po mga kapatid, wala na nagmumukha dito. Amen. Wala na ako ba mga kapatid? sabi, ginawa mo pa ako pagkat sinungaling. Nagmukha pa lang ako kanina eh. O, di ba? O, sino nagmukha kanina? Pakitaas yung pa. So, yung mga bagay na dapat nating iwasan. Amen. Amen? Kasi, alam mo naman na ang bagay na ito pala, hindi pala maganda pakinggan sa atin. Kasi dapat ang mamamutawi sa ating mga labi ay pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Yun po ang dapat maririnig sa atin. So sabi po dito, mag-iba kayo kasi may kasama ito mga kapatid ko. Di ba? Okay, unawain po natin. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo. Sino po ang tinutukoy? Tayo. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago. Di ba? Kasi dati, ganito tayo dati. Dati tayo talagang madaldal naman talaga tayo. Hindi naman talaga tayo nagmumura. Madaldal lang. Madaldal lang ho mga kapatid. Ibahin na natin yung madaldal talaga tayo dati. Pag na sa bato yung paa natin. Talagang katakot-takot na pumuha doon sa bato. Di ba? Nakanasan niyo ba yan? Oo. Napukpok lang ng martilyo yung kamay. Katakot-takot na munga doon sa martilyo eh. Talaga ho, mga minamahal ko mga kapatid. So ngayon, pag napukpok ang kamay, ano ang gawin? Akay na lang. Kanta ka ng, akay! Di mo. Pag nauntog yung paa sa bato, sabi, pambira kung bato natin, hindi nakatingin, hindi umilang. Ganun na lang yung gawin, maminamahal mga kapatid. Huwag mong murahin yung bato. Malay ba nila? Huwag nyo na murahin yung martilyo. Ikaw naman may hawak doon sa martilyo. Di ba? Sino ba nagkakanas yan dito? Pakitaas yung... ngayon, huwag nyo nang ulitin. Makapagsalita lang yung bato kaya martilyo, baka pagalitan kayo. Sabihin sa inyo, pambira ka, Kristiyano ka. Palampagan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa Diyos noon. Pero dati, ganun tayo, maminamahal kapatid. Amen? Ngayon tayo, dati ganun tayo. Pero dapat ngayon, iba. Ibahin na natin. Ibang style naman. Kaya lang, maminamahal kapatid sa sanlibutan kasi, di ba, pag narinig nila na, panay haleluya ka, haleluya. Diba? Marinig ka nila yan, na panay haleluya. Tapos sa ibang mga mga Christian naman, mga kapatid, sabihin naman nila, grabe, parang haleluya ka na. Pero alam niyo ho, mga kapatid, yung salitang haleluya, makapangyarihan. Amen? Amen? Lahat po tayo sa personal. Doon nga sa amin, mga kapatid, nung nagtrabaho po sila noon, nagtrabaho po sa tubig baga, alam mo mga kapatid, hirap na hirap siyang tawag nito, yung umutot baga. Hirap siyang umutot.
Ngayon, laging tawag ito, yung laging lumulubo yung tiyan niya. Laging lumalaki yung tiyan niya. Pero alam niyo ho, mga kapatid, pag nakakautot siya, ang sabi niya, thank you, Jesus. Ha? Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya, pag hindi ka makautot, pira ng doktor. Oo, di ba? Kaya, bagamat sa ganang sitwasyon, maminamahal kapatid, nagpasalamat siya sa mahal na Panginoon. Lahat na gusto ng Lord. Kaya pag nauntog yung kamay ninyo, napukpok yung kamay niyo sa martilyo, yung paa ninyo nauntog sa bato, magpasalamat pa rin kayo sa Panginoon para mas madaling gumaling. Hallelujah, hallelujah. Jesus name. Sa halip na magmura ka, Jesus na name. Sabi mo na, tulungan mo ako, Panginoon. Masakit na to eh. Di ba? Humingi ka ng tulong sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat po naman sa Praise Lord. Ang Diyos, mga kapatid, ay siyang gagamot sa iyong nararamdaman. Sa sakit, sa kirot, ang Diyos ang siyang gagamot yan, mga kapatid ko. Magtiwala ka sa mahal na Panginoon. Amen? So, ang sabi po dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Para mapatunayan mo kung ano ang mabuti at kung ano ang kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na iwasan natin yung mga bagay na ito. Kalooban ng Diyos na mamuhay tayo may kabanalan. Yan ho yung kalooban ng Panginoon. At maging tapat tayo sa Panginoon. Lahat po tayo sa Praise Lord. So ngayon, mga minamahal mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa alat po ng sa aklat po ng ikalawang Korinto, kapitulo 6, ang talata po ay 2. Ganito po ang sinabi po ng banal na kasulatan. So ngayon, di ba, sabi kanina sa ating nabasa, huwag natin pabayaan ang kaligtasan na ipinangako sa atin ng Panginoon o ipinapangusap sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Mahalaga ba sa atin ang kaligtasan? Okay, mahalaga sa atin ang kaligtasan. Every Sunday, dadalo po tayo. Amen? Mahalaga po sa atin ang kaligtasan, sigapin po natin na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Okay, pakibasa kapatid. Ikalawang Korinto, kapitulo 6, ang talata po ay 2. Amen, praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Amen. Ang sabi po, maminamahal kapatid, sa panahon na ikaw ay nangangailangan, pinakikinggan ka ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay nasa kagipitan, tumawag ka sa Panginoon, pinakinggan ka ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid ko, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Amen? Ngayon yung araw ng kaligtasan. Kaya maminamahal kapatid, ang kaligtasan, dapat po ito po ay ating pong pinapahalagahan sa magang ang nangako nito ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang Diyos ho ang nangako ng kaligtasan. Amen? At sabi po nito, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Sa panahong ukol, ikaw ay pinakinggan ng Diyos. At sa araw ng pagliligtas, ikaw ay sinakluluhan. Di ba? Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan. Nandun yung saklulo ng Panginoon. Amen? Nandun yung tulong ng mahal na Panginoon. Nandun po, mga kapatid, yung blessing na ipinibigay sa iyo ng Diyos. Hindi ka ba pinabayaan ng Panginoon? Diba? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang dami ngayon, maminamahal kapatid, halos wala na akong makain, pero ngayon ikaw lagi pang kumakain. Sabi nga nila, mga kapatid ko, dati raw, yung kanilang laging pagkain ay puro na lang sayote. Sabi nung nanay, anak, magpasalamat ka pa nga, kumakain ka na sayote araw-araw. Yung kapitbahay nga natin sunod buwan pa sila makakain ng sayote. Bakit? Wala pala silang makain Dahil sa hirap, maminamahal kapatid, araw-araw kumakain sila ng sayote. So ang sabi ng nanay, anak, magpasalamat ka pa. Kasi araw-araw kumakain ka ng sayote. Yung kapitbahay natin, sa sunod buwan pa, makakain ng sayote.
O, di ba? O, saan doon? Nakuha pa ninyo mga kapatid? Ha? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid ko, sunod buwan pa sila makakain. Di ba? So, ginawa na, fasting sila, mga kapatid. So ngayon, ang araw ng kaligtasan, mga minamahal mga kapatid, ay ibibigay ng Diyos sa atin. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So ang kaligtasan, ito po ay napakahalaga. Kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan, mahalaga sa akin ang kaligtasan, kailangan na kailangan nating magpatuloy, kailangan na kailangan nating magpagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa anong paraan, magpagamit ka. Yung boses mo, ipagamit mo sa mahal na Panginoon. Yung talent mo, ipagamit mo sa mahal na Panginoon. Yung pagpapalakpak mo, ipagamit mo yan sa mahal na Panginoon para magising na tutulong. Diba? Kaya lakas-lakas ng boses natin, maminamahal mga kapatid, ayaw mo namang mag-amen. Kaya yung katabi mo tuloy, tulog pa rin. O, sabi nung anak, sabi ng tatay, anak, bangon na, magsisimba tayo. Ngayon na nga nakakatulog magsimba pa eh. Diba? Kasi gusto pala lagi magpahinga. Diba? Lahat po tayo magsabi personal. So ngayon, maminamahal kapatid, ugaliin po natin ang magsimba. Amen. Sabagat, ang kaligtasan ay ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So yung mga pagpapahalaga, ang kaligtasan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Pahalagahan natin, huwag kayong magpadaig sa tukso, huwag kayong magpadaig sa pagsubok, huwag kayong magpadaig sa mga problema. Kung ano man yung mga problema na pinagdadaanan po natin, mga kapatid ko, yung sabi ng ating kapatid kanina, galit ba yun? Galit, sabi niya. Galit. Kaya kapag may galit, tanggapin mo lang yung galit. Di ba ganun yan? Tanggapin lang yung galit kasi doon ay may blessing. Tama ba? Pagpapala. Di ba? Ang ibig sabihin, maminamahal kapatid, sabi naman ng ating kapatid kanina, pag tayo po ay napapaalalahanan, kasi ang Diyos kasi nagpapaalala naman sa atin. Amen? Lagi tayo pinapaalalahanan at may gagamitin ng Diyos na magpaalala sa atin para ipaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin nakikita na yun pala ay mali. Pero nakikita nila na ito ay mali at i-guide sila ng Diyos para yung mali ay ating maiayos. Amen? Amen. Okay, kailangan pala ito dapat malagagon. Dapat may ayos, maminamahal kapatid. Pag naayos yan, nandyan ang pagpapala. Amen. Amen? Kasi nandyan yung blessing eh. Hello? Saan ba ang blessing? Doon sa magulo o doon sa sira o doon sa wasak? O doon sa buo? Siyempre, dapat ang blessing, maminamahal kapatid. Sabi ni tatay Ramon, ang blessing ay nasa buo. Ang ibig sabihin, buo ang pagtuo sa Ginoo. Amen? Buo ang iyong pagtuo sa Ginoo. Maminamahal kapatid, ara ang blessing. Pag tayo po ay nagkakaisa, nandyan ho ang blessing. Pero paghati-hati, mga kapatid ko, wala akong blessing dyan, paghati-hati. So kinakailangan, buo tayo at nagkakaisa tayo para sa ikabubuti ng gawain ng Diyos. Amen? Yun po yung pahalagahan natin, maminamahal kapatid. Tandaan mo, sabi nga nila, ang bagay dito sa lupa ay pasamantala lamang. Kung ano ang mga bagay na dapat natin pagkaisahan, pag makadiyos yan, pagkaisahan po natin yan para sa Panginoon yan. At ang Diyos naman, mga kapatid ko, ay mapagpala at mapagpiyaya. Okay. Purihin po ang ating pinakmamahal na Panginoon. Huwag po na po natin pahabain pa, mga kapatid ko. No? Tayo po lahat ay tumayo at umawit tayo sa ating pinakmamahal na Panginoon. Ngayon, dumanas man tayo ng pagsubok, kahirapan, kawalan, huwag kang sumuko, huwag ka nang mag-isip na kung ano-ano pa. Isipin mo kung paano mo mapaluguran at mapuri at maitaas at mapangalan ang